Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang i-shoutout si Tropang Jemer Punsalan. Tropa, shoutout sa'yo, maraming salamat sa binigay mong pampakape. Eto na shoutout na ita. At mga tropa, sa mga gustong magpag-guide at gustong magsimula ng printing business nila or gustong magtanong ng mga materials or anong mga printer, anong mga kailangan para makapagsimula ng printing business, message nyo lang ako sa ating Facebook page at napakababa lang naman ng ating talent fee mga tropa, at simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment nga sa atin dito sa ating YouTube channel. Sabi niya dito, ang problema lang daw sa Epson madalas daw mag-paper jam. Mga tropa, sa dami kong printer na ginamit simulat sa pool or yung tipong nung dati ay nag-aaral pa ako hanggang nagkatrabaho ako sa isang corporate jobs, lahat ng mga printer meron talagang chance na magkaroon ng paper jam. Wala yan sa brand, and kahit ano pang mangyari, magpi-paper jam at magpi-paper jam yan. Pero syempre may mga certain specs na mga bond paper na kailangan ayun yung ginagamit mo para hindi mo ma-encounter yung pagpi-paper jam. And nung nagsisimula ako dito sa printing business, kahit papano akala ko pare-parehas lang yung mga bond paper. Kaya naman, to tell you honestly, nangyari rin sa akin to yung palagi ang pagpi-paper jam. Kaya naman nagbusisi ako or bumili ako ng mga ibang brand at natukoy ko kung ano talaga yung mga brand na magandang gamitin para sa bond paper. Eto mga tropa, nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo. True experience ko talaga to. At kung meron din kayong mga experience tungkol sa mga bond paper na mga brand na nagpe-paper jam, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section mga tropa. Unahin ko na muna, etong ginagamit ko dati na Copy One na bond paper na brand. Sobrang pangit talaga na itong bond paper na to na Copy One. To the point na gusto ko na siyang itapon. Alam mo yung tipong 10 piraso pa lang yung nagagamit ko. Talagang bad trip na ako. Etong bond paper na yan, kapag kinuha ko dun sa pinakalalagyanan niya, and kapag nilagay ko dun sa pinakalagayan ng ating bond paper ng mga printer natin, take note, ang gamit ko na printer nun dati Epson 3110 pa lang. Talagang to the point na kapag nga nilagay mo siya dun sa lagayan ng bond paper, parang ilang oras lang kumukuluntoy na siya. At mga tropa, isa rin sa mga factor ng pagka-paper jam yung humidity dyan sa inyong mga lugar. Ano ba yung humidity mga tropa? Ayan yung amount ng water vapor sa, alam nyo yun, sa paligid ninyo. Ayan o, humidity is the amount of water vapor in the air. Kumbaga yung bond paper ninyo, nag-a-absorb yan mga tropa ng mga something particles dyan sa hangin. Ina-absorb ng bond paper or kung anumang brand ng bond paper, kahit anong brand, ina-absorb yan ng inyong bond paper. Kaya ayun yung nagkukos ng pagkuluntoy, or dahil nga nakakuluntoy na yung bond paper nyo, may chance na siya talaga or malaki na yung chance niya na mag-paper jam. Kagaya dito sa location ko mga tropa, dahil malapit kami sa lake, or kung yung mga printing business ninyo or malapit din sa dagat, or kagaya dito malapit kami sa lake, or sabihin na natin na kahit hindi kayo malapit sa lake, medyo malamig yung paligid ninyo or malamig dyan sa location ninyo. Ayun nga, mataas yung humidity or yung water vapor dyan sa air, 'di ba? Ayun yung nagkukos ng pagkuluntoy, na once na nagkuluntoy yung bond paper ninyo, ayan na yung magkukos ng pagka-paper jam. Ano yung pagkuluntoy? Halimbawa, eto yung paper feeder, yung sandalan ng bond paper ninyo. At eto halimbawa yung bond paper. 'Di ba? May makikita kayo na sobra kasi hindi naman sakto or talagang guide lang na patungan yung pinaka sandalan. May mapapansin kayo na sobra na bond paper. So once na na-absorb na ng sobra-sobra ng bond paper ninyo, yung humidity or yung amount ng water vapor dyan sa air, 'di ba? Pag na-absorb na ng bond paper niyo yun, yumuyuko siya. Napapansin nyo or na-i-imagine nyo ba, eto yung sandalan ng printer or ng bond paper, kapag nilagay nyo doon,
once na etong bond paper na-absorb niya na yung mga water vapor nga, lumalambot siya. Kaya ayun, nagkukos din yon ng pagkuluntoy, ayun yung nagkukos ng pag-paper jam, di ba? Napakapangit talaga netong Copy One. Ayun yung gusto ko lang sabihin sa inyo. And kung gumagana naman sa inyo tong Copy One, good for you. Kagaya neto, napakataas ng positive ratings niya, 'di ba? Parang halos wala talaga siyang 1 star, wala siyang 2 star, as in okay sa kanila. Hindi ko sinasabi na pangit to pangkalahatan. Nagkataon lang na dito sa location namin mataas talaga yung humidity, kaya etong brand na to, autopass talaga ako diyan. And kung itatry nyo to, subukan niyo kung medyo mataas din yung humidity sa inyo, kung tunay yung sinasabi ko na mabilis siyang mag-paper jam. Ayun talaga yung na-experience ko, pangit talaga to. Kasi yung parang texture niya, mga tropa, para siyang tipong recycle. Hindi ko alam kung good thing yon, pero syempre on the other side, kung recycle nga yun, good thing pa rin yun. Ang hindi lang good thing, yung pagka-paper jam niya. Yun lang, gusto ko lang i-share yung experience ko na yon. And mga tropa, tinry ko rin tong iTech. Medyo maganda rin naman siya, pero hindi siya ganda talaga ng ginagamit ko ngayon. So kung i-rate natin, para sa akin, etong Copy One, siguro 0/5 sa akin to. Talagang negative na negative sa akin tong Copy One. And etong iTech naman, masasabi ko dito 2.5/5 lang siya. Nasa kalagitnaan lang siya. Kumukuluntoy din siya, pero hindi ganun kagaya na etong Copy One. Isang beses ko lang ginamit tong iTech, napangitan na ako Yun lang yung masasabi ko. At 70 GSM etong mga una-una kong bond paper na ginagamit. And naalala ko yung ginagamit ko dati sa corporate job ko dati, nung dating field auditor pa ako, and madalas talaga akong nagpiprint ng mga documents. Usually, ito yung makikita ninyo kung meron kayong mga corporate job. Ito talaga yung makikita nyo mga bond paper na ginagamit. And para sa akin, i-rate ko lang to ng 3 or 3.5/5. Okay na okay din to, lalong-lalo na kung gagamitin ninyo agad. Pagkaalis ninyo sa lagayan niya, printan nyo na agad yung bond paper na gagamitin ninyo. Pero kung yung mga printer ninyo may mga kagaya na lalagyanan or yung parang honus or yung drawer type, kagaya ng mga brother printer, ayun, okay lang din na hindi nyo siya agad gamitin. Dahil nasisecured yung bond paper, kumbaga hindi niya masyado na-absorb yung moisture dyan sa paligid dahil nga meron siyang drawer. Ayun naman yung kinagandahan ng mga brother printer. Yun lang talaga nakikita akong agandahan ng brother printer Kung ikukumpara mo sa mga low-end na printer ni Epson, talagang buka. 'Di ba yung pagka nilagay mo yung bond paper, nakasandal lang siya. Kaya naman talaga ma-absorb mo yung tubig-tubig diyan sa paligid. So ayun, eto ginagamit ko to mga tropa sa mga thesis printing, lalong-lalo na ako may mga nagpaparush sa akin ng print. Eto yung ginagamit ko. Okay na okay din to. And ako talaga, ang ini-stack ko talaga na bond paper, eto yung nakuha kong solusyon para hindi talaga nagpe-paper jam yung aking Epson printer. Epson 5290 yung gamit ko ngayon as in, at meron pa akong isang printer na Epson 805. Yung Epson 121 ko mga tropa, binenta ko na kasi yun And yung dati kong Canon, saglit ko lang talagang ginamit yun, binenta ko na din kagad yun. Nagamit ko na rin to sa brother printer, yung mga lower model lang din ng mga brother printer. So far so good to, okay na okay. And mga tropa, may pagkamahal lang talaga siya dahil 80 GSM siya. Medyo may pagkakapal siya, at kung makikita ninyo sa kanyang packaging, may nakalagay doon na, kung hindi ako nagkakamali, parang less paper jam ata yung parang pinaka details na nakasulat doon. So ayun, eto na yung ginagamit ko, hard copy na 80 GSM, or eto yung ini-stack ko. Pero eto ginagamit ko pa rin to mga tropa, etong hard copy na kulay red pag may nagpapaprint sa akin ng thesis, kasi medyo mas mura siya at madalas siyang mag-sale. At kung minsan mga tropa, may pagkamahal talaga tong hard copy na kulay blue dahil 80 GSM siya. Kaya naman, pinag-alternate ko tong dalawang to. Etong hard copy na kulay blue na 80 GSM dito sa Paper One. Take note, Paper One. Ito ay Copy One. Magkaiba yan mga tropa. So eto, 80 GSM din siya. Makapal to mga tropa yung papel na to na 80 GSM. And hindi ko din masyado na-experience yung pag-paper jam dito. Kasi lahat din naman yan nagpi-paper jam sa totoo lang
kung talagang yung pinakadulo or yung dulo ng bond paper nyo may mga tupi, ayun yon, isa rin yun sa mga factor na pagpi-paper jam. Pero kung smooth na smooth yung gamit ninyo na papel as in walang tupi, talagang I highly suggest etong paper 1. At ang kinagandahan lang nga netong mga paper 1 at etong hard copy na 80 GSM, matagal yung pagka-absorb niya ng mga tubig-tubig dyan, tiny particles dito sa mga hangin-hangin na yan, no? Kaya less sa akin yung pag-paper jam neto. As in, talagang kahit matagal siyang nakalagay dun sa pinaka-feeder ng aking Epson 5290, hindi talaga siya nagpe-paper jam. Ayun yung kinagandahan. Ina-alternate ko to. So kung makikita ninyo, 255, ayan o, or 230 yung short. And eto, yung A4, 230. Tignan natin yung A4 neto na copy 1, 255, diba? O, mas mura to. So pag ganyan, eto yung binibili ko na brand. Ina-alternate ko talaga sila. Kasi etong dalawang to yung madalas kong gamit. Or yung pang normal printing ko. At ang singil ko sa normal printing na black lang ay 5 pesos. Diba? Gumawa na ako ng vlogs tungkol sa pricing ngayong 2025. Panoorin nyo na lang sa aking previous upload. At mga tropa, eto, nakagamit na rin ako netong cactus na bond paper. Isang beses pa lang ako nakabili nito mga tropa, at sa National Bookstore ko nabili. May pagkamahal lang to kapag sa National Bookstore nyo siya bibilihin. Kasi wala akong choice noon nung mga time na yon. Meron akong customer na magpapaprint sa akin, kaya ito yung binili ko. And sa National Bookstore medyo mas mahal din tong hard copy. Kaya ito yung time na yon, ito yung kinuha ko, yung cactus. Okay din naman siya, mahalin tulad ko siya dito sa hard copy na kulay red eh. And hindi ko pa masyado sure kung gaano siya din kaganda. Saglit ko lang din talaga siya ginamit. Pero kung i-rate natin etong red 1 to 5, siguro masasabi ko to 3 or 3.5. And eto masasabi ko siguro tong hard copy at etong paper 1 nasa around 4.5 or 4/5. Kasi para sa akin walang perfect na bond paper eh. Ang perfect siguro kung talagang never mag-jam, 'di ba? Nai-experience ko pa rin talaga yung pag-paper jam eh, so far. And nai-experience ko 'yon kapag yung mga brand na to, yung kulubot yung dulo kapag sa shipping or kapag pinadala sa'yo dahil hinahagis-hagis yan, kapag walang mga karton yung pinakadulo, talagang natutupi. And mga tropa, hindi ko na sa inyo maisasuggest yung 100 GSM. Although sobrang kapal niya, talagang safe na safe yung pag-paper jam, pero may pagkamahal na kasi siya. Around 350 yung 100 GSM na paper 1 na brand. And kung alam mo yon, nagbi-business ka nga, every centavo napakahalaga kung nagbi-business ka talaga. Kaya hindi ko sinasuggest sa inyo yung mga ganon, yung mga 100 GSM. Siguro kung pang personal use lang, okay. Pero kung pang business, every cent napaka-importante. Kaya dito sa channel natin, itinuturo ko talaga sa inyo yung mga tunay na presyo, kung saan kayo bibili, dahil para hindi nyo na ma-experience yung mga na-experience ng iba na nauto or kung saan-saan sila nakakabili na akala nila ganun yung presyo. Dito sa vlog natin, dito sa channel natin, napaka-importante ng price checking at ng mga legit experience, or ayun nga, kung may mga experience kayo sa mga nabanggit ko na bond paper, or kung meron akong hindi nabanggit na brand ng bond paper na ginagamit nyo, comment nyo lang dyan sa ating comment section para tulungan lang tayo dito sa ating community or sa ating printing community. Gagamitin ko tong vlog natin or channel natin para makatulong sa community syempre. Dahil nung nag-uumpisa ako, wala naman nagba-vlogs ng mga ganito ng mga brand ng ganyan. As in, wala. Talagang para meron tayong walkthrough, tulungan lang tayo. Ayun yung pinakamagandang gagawin natin, di ba? So, eto mga tropa, hindi lang yung humidity yung nagkukos ng pagtiklop ng inyong mga bond paper or pagkuluntoy. Kung sobrang init din dyan sa location ninyo, and dito sa amin mga tropa, mainit din. Sala sa init, sala sa lamig. And ayun yung nagkukos naman ng pag-dry ng bond paper, 'di ba? So na-absorb ng bond paper mo yung moisture sa paligid mo, and meron namang araw na sobrang init, talagang natutuyo, nagda-dry yung bond paper. Kaya kung mapapansin mo yung bond paper mo na nakasalang diyan, matigas naman, 'di ba? Parang lumulutong, 'di ba? Dalawa yan lumulutong yung bond paper kapag mainit, and lumalambot pagka
alam mo yon, mataas naman yung moisture, di ba? Ayun, sabi nga dito, no, if the bond paper becomes too dry, it can cause deformation. And legit talaga yan. Sala sa init, sala sa lamig, kaya dapat saktuhan lang yung init or saktuhan lang yung temperature dyan. So, eto yung advantage mga tropa ng mga merong drawer or yung lagayan ng bond paper kagaya ng mga brother, di ba? Or kung yung mga printer ninyo mga workforce, di ba? May mga drawer. And I highly suggest kung yung mga gamit ninyo Epson 5290, Epson 121, huwag kayong maglagay ng bond paper na marami dun sa pinaka-feeder kung hindi kayo agad-agad magpiprint. Bumili kayo ng lagayan, bumili kayo ng drawer kagaya nito yung ipapakita ko sa inyo dyan sa screen natin, i-pop up ko na lang. Ilalagay ko din sa description yung link para makabili kayo or para may lagayan kayo ng storage ng bond paper ninyo para hindi nakabuyang-yang dyan sa paligid ninyo. So kuha na lang kayo dyan sa drawer na yan, tapos tsaka nyo siya ilagay dun sa pinaka-printer ninyo pagka may nagpapaprint na lang. So, mas maigi yung ganon. At etong nilagay ko dyan, saktong-sakto din dyan yung long, short, A4, 'di ba? Napakalaking tulong 'yan sa printing business. At ako mismo, gamit ko 'yan. Lagayan ko ng mga vinyl sticker, kung ano-ano pa na pang-craft dito sa ating printing business. At sana nakatulong ako kung bakit madalas nagpe-paper jam. Konting recap, dahil sa mga brand na ginagamit ninyo, may mga kanya-kanyang specification 'yan. And next, yung humidity, and next yung pagkakaroon ng tiklop dun sa pinakadulo or edge ng inyong mga bond paper, dahil na rin sa pag-ship or dahil sa mga rider, dahil hinahagis-hagis lang din nila, at sa pagpapackaging ng inyong mga bond paper, walang karton yung mga pinaka-edge. At next, yung pagkainit, 'di ba? Humidity at pagkainit din naman. So, ayun na lang, sa mga gustong mag-avail ng template natin, sa mga gustong magpa-guide dito sa printing business natin, message lang kayo sa ating Facebook page, at kung kailangan nyo ng Canva Pro, meron tayo niyan. So ayun na lang, dito na natin tapusin yung vlog natin, at lagi kong sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Bye-bye, like, share, and subscribe. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na